2,000 puno mahigit nga ang aking naaning mga bawang sa aking garden ngayong taon. Tara, samahan ninyo ako paano ko nga ba ito ginawa at paano ito naging successful. Bago pa ako magtanim ng bawang, sinisigurado ko na maganda ang kondisyon ng aking lupa. Binubungkal ko ito at nilalagyan ko ito ng mga organic na mga pataba. At dahil tayo po ay organic, dapat hindi nakakalimutan yung mga organic na pampataba. Bungkali ng maigi, dapat pulverize at loamy sandy soil. Yun po kasi talaga yung gustong-gusto ng bawang at required po talaga na mabuhaghag ito or pulverize. Nang sa ganun, mas malayang makagala yung mga ugat ng inyong bawang. At sa similya naman or mga seeds, kailangan bumili po kayo mismo sa mga farmers market o yung sa mga local grown talaga ng mga nagtatanim ng bawang. Hindi po yung sa grocery. At dito naman po sa lalim, ito po ay naglalalim po dito sa Canada ng 3 to 5 inches at yung kanya naman pong sukat ng layo ng bawat isa, 5 to 6 inches naman po. Pero kayo din po ang bahala kung gaano kadidikit nyo po yung itanim. At kung saan po yung pa-flat na parte, yun po yung ilalagay nyo patama sa ilalim. At yung patulis na parte, ayun naman yung paibabaw na patingala. Pagkatapos niyan mga kaibigan ay inyo siyang tatakpan ng bahagya at dahil nga po nandito ako sa Canada, tinakpan ko po ito ng makapal na dayami. At sa panahon ng spring, nag-snow pa talaga dito sa Canada. Ito nga po ay tinanggalan ko ng dayami nang sa ganun ay sumibol po yung ating pong mga sprout na mga bawang. At pagkatapos kapag ganito na siya kalaki, sa kanyo naman po ay additional ang paglalagay po ng mga pataba. Ang mga bawang po mas mainam na inyo pong binubus o pinapalakas ang kanilang puno hanggat sila ay bata. Dahil kapag malaki ang puno, maganda ang tubo, malaki at maganda ang magandang laman nito. At pagkatapos ay magkakaroon ito ng mga bulaklak o yung tinatawag na garlic scape. Yes, at ito namang mga garlic scape ay pwede din po itong kainin. Lasang bawang din po siya pero mild lang yung kanyang lasa. At pwede itong stir fry na parang katulad ng sitaw na adobo. Kayo na din ang bahala kung ano pa ang inyong gustong reseping gawin. At sa pag-aani naman, simula nung na-harvest po ninyo yung mga garlic scape, 4 to 5 weeks na po yung bilang ninyo ay maaani nyo na ito. At magbibilang kayo ng 3 hanggat 4 na dahon ang natuyo or naging brown na. At dahil nga po ito po ay hardneck variety, hindi po ito magba-brown lahat katulad ng mga bawang na nakikita ninyo sa Pilipinas. Ang ating pong bawang ay mayroon pong 2 variety. Yun po yung soft neck variety na karaniwang nakikita sa mga tropical na lugar. At ito naman po ang mga hard neck variety ay karaniwan naman itong itinatanim sa mga bansang malalamig. At sa mga bansang malalamig po, ang tinaang bawang po ay itinatanim po ng autumn season or end ng autumn. At ito po ay mag-i-sprout ng springtime. At kung magtatanong kayo kung gaano katagal ang waiting time bago ito maani, around 8 to 9 months. Ganun po katagal. At ngayon nga po't na-harvest ko na siya, ang gagawin naman natin ay ang pagtutuyo. Dahil sa gantong stage, kailangan maganda po ang pagtutuyo natin nang sa ganun hindi po pasukin ng humidity at hindi po malanta ang inyong mga garlic bulb. Ginawa ko po, tinali ko lang po yung ating mga bawang ng tigsa 10-10 at pinutol ko bahagya yung dahon. Saka ko naman siya sinabit dito po sa lugar na kung saan hindi naiinitan, hindi nauulanan, bagkos nahahanginan. O, diba? Kasi po ito din po yung pinaka-crucial na stage talaga para mas ma-preserve ninyo ng maganda ang inyong mga bawang. Kasi kapag yan po ay pinasok ng humidity, yan po ay unti-unting malalanta at mabubulok ang bawang ninyo. At tatandaan po ninyo na ang bawang ay naglalas po yan siya ng 6 up to 8 months. Or kung sinuswerte ka, kung maganda ang iyong pagtuyo, aabutin siya ng taon. Pasalamat nga ako at meron akong mga naaning ganito at least solved na naman yung aking winter. At abangan po natin ang ating pang ibang recipe sa ating mga bawang. Maraming salamat!